balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo! Karambola sa Aliw 23. Live din tayo sa DWIZ 882, by the way. At saka sa ating YouTube channel. Kasama po natin si Jonathan De La Cruz, paring Joel Laksamana, ako si Conrad Nal, at si Atty. Trixie Cruz. Angeles! Ay, dessert na siguro ngayon. Dessert na? Ha? Nagde-dessert. Ano yan? Banana cake? Oh! O kaya raisin bread? Ay, ako, raisin bread. Na yung medyo, tinusta? Ay, ano? Basta. Patungan mo ng konting strawberry Oo, jam. strawberry jam. Jam. Oh. Ang bigat, no? Yung Nakikinikinat freshly ako na made. pag-uwi ni Atty. Next week. Nakangiti yun. Like the cat that ate the canary yun. Sa dami niyang nakain na masarap. Na hindi kami naniniwala dahil walang dala. Hindi, may dala yan. May katibayan May yan. katibayan. May cooler yan sa likod ng... Alam nyo ho, timbibiyahe si Atty. Trixie Cruz sa akin. May cooler. May cooler. Pati kami nakikinabang doon. May ayuda kami. May ayuda. May ayuda na may cost-benefit analysis po yan. Ngayon, eto naman. Tatlong vloggers daw. Ano ba yung vloggers? Vloggers. Vloggers. Kasi, Contempt po kinasuhan niyang DOJ ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kinasuhan po ng contempt dahil daw in-interview at pinalabas pa sa YouTube etong si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Bantag. Na siyang principal suspect doon sa kayo. Yon. Ito pong si Bantag is, meron pong kaso yon. Ito, nakafile na sa court. Murder ng radio broadcaster na si Percy Lapid. Hanggang ngayon, di ba, umaangal nga. 1 year na. In fact, kasi may kaibigan tayo, si paring Roy Mabasa, ni-remind niya, nag-press release siya na 1 taon na, wala pa ring justice sa kanyang kapatid. Oo, si Percy. Payat pa yung 1 taon, Roy. Payat pa. Payat yan. Sa klase ng sistemang umiira dito sa atin when it comes to cases like this. Payat pa yan. Yung murder ni Percy Lapid, yun nga, kapatid ni Paring Roy Mabasa. At saka yung mga inmate na damay. Yung si Villamor. Yung Villamor, yung middleman daw yan. At pinatay yan sa loob ng preso. Ang argument po ng Chief Justice, ewan ko kung payag kayo rito, pare. Kasi yung mga vloggers daw na yun, imbes na in-interview nila, na-interview pala nila at na pinalabas pa nila, pwede naman nilang isumbong sa pulis na nandito si Bantag. Fugitive from May obligasyon ka, pag nakita mo, as a citizen, nakita mo ang isang wanted, may obligasyon ka na ipaalam, i-report. Lalo pa ito, in-interview nyo na. In-interview nyo. Face to face. Face to face. Pwede nga citizen's arrest eh. Fugitive from justice, baka nga may reward ka pa eh. Ha? Binigyan pa nga nila ng platform. Binigyan pa nila ng, kumbaga, banata ng gobyerno. Para banata ng gobyerno. So, inahanda na raw po yung mga charges against the vloggers. Hindi naman sinabi ni Secretary Boying kung mga pangalan. Yung mga identities nito, hindi niya muna hindi niya tinago dyan. Kasi daw illegal yung ginawa nila. Number 1, you disrespect the court. Kasi meron niyang court order yan, arrest eh. Warrant of arrest eh. Diba? Disrespect mo yun. At pagkatapos, binaliwala mo yung batas. Yung process ng batas. May problema ako dyan kasi pare, hindi lahat kahit sino. Pwede ka magaganyan. Pwede pumapil na media ka, na newsman ka, na kulang ka sa training o kulang ka sa paalaala ng mga ethics. Dapat naintindihan mo yun. News gathering. Ang news gathering po,
madaling gawin eh. Oo. Humagilap ng ano, pero meron ding kasamang responsibilidad dyan. So yun ang problema ko. Mabuti yung mga ibang vloggers na nakikita ko. They practice news gathering ethics and everything. No? They do that. Straight. They know. Pero marami din pong hindi. Wala. Na pati nga yung lingwahe nila, Napakasama. may problema tayo dyan. Well, hindi lang naman sa Pilipinas yan. Sa lahat. It's all over the world. Lalo na sa... This is a new animal. Oo. Itong social... Yung blog. Hindi, kaya nga maganda itong ginawa ni Secretary Rebulla para lang talagang malaman lang ng mga vloggers out there. Kayo, yung mga nanonood, mga You have to follow meron kayong may rules pa rin to, may obligasyon. Kasama kayo sa batas. Hindi kayo outside of... Hindi kayo pwede outside the law. wala yun. Alam mo, naalala ko to kasi dati, nung bago akong reporter, nag-cover ako ng defense eh. This was the time nung on the run yung mga so-called coup platter, sila Senator Gringo Honasan at that time. Merong mga ilang media na wala pang social media noon. Enterprising. Enterprising. Maya-maya makikita mo, nakapaskil yung mukha nila kasama si Greg, ini-interview niya. Pero hindi sila pinamalagpas ng dati Secretary of Defense pa nun si JP? General Ramos na nun eh. Ermita. Ramos na nun. Tapos Dibilla, ganyan. Abay talagang tinutuluyan. Pag nakita sila, at sasabi, no, I'm a journalist. Ulul, journalist, kulong ka. Kaya dati kung naalala mo, si Cecil Arillo. Si Cecil. Si Break Drum. Breakaway pala. Break Drum ang tawag nila, dati nun nila. Sumulat na libro si Cecil Arillo. Tungkol doon sa nangyari sa crack. Kulong din pumunta nga kami nila noon ni Pelayo, may dala kami mga toothbrushes. Dahil Cecil nakakaawa rin naman dahil nakulong din. Nakakulong din doon. Pinakawala naman, pero ibig sabihin, sinabi nung DND noon, hindi pa pwede. Fugitive si Colonel Greg pa noon, kasama, huli ka. Huli ka. Hindi, at you cannot say, eto press card ko, hindi, huli ka. Ganon. So kung pwede yan gawin sa newsman, pwede rin gawin sa vlogger. Mas lalo na kayo, vlogger. Diba? Followers lang ang meron pong 2 million reward for the capture of Bantag. 2 million pesos yan reward. At 1 million para naman doon sa kanya assistant. Solweta. At meron hong whole departure order dyan, si Bantag at saka yung Solweta. So, kung na-interview sa YouTube niya, malamang nandito lang yan sa paligid-ligid. Sabi ng mga ibang commenters natin, hindi nga nila mahuli-huli. Tapos yung vlogger pa gusto nila makapasok. Nagtatago nga Ang kailangan lang naman dyan, information. Baka akala nyo, madali manghuli na nagtatago. Nagtatago nga Nagtatago nga, kaya nga mahirap mahuli. Yan. Hiding in plain sight. Sabihin po yan. Kung tawagin yan. Noong ng panahon, bago pa magkaroon ng yung mga kuko na yan, at ang Defense Secretary pa noon si JPE mismo. JPE. Di ba yung nasirang si Manong Joe de Vera? Yan. Palagi niyang nire-remind yung mga reporters, inahanap natin itong mga ito, rebelde itong mga ito. Hindi si Greg noon. Yung mga NPA pag kayo nag-interview dyan, at hindi niyo pinaalam sa amin, tapos kayo. That too, Meron nung another case dito, dyan daw sa Antipolo. May pupil, grade 5, sa Antipolo. Yes. Namatay. Dahil sinampal daw. Sinampal daw nung teacher. Ang lakas nung pagkakasampal na yun. Pag ganon. Pero nakakamatay ba yung sampal? Merong brain hemorrhage. Kung napalakas nga. Napalakas, pare. Na-hospital po itong bata. At pagkatapos, dahil sa nagkaroon ng brain hemorrhage. Natuluyan. Natuluyan. Kung ang bata, grade 5, halimbawa, hindi pa masyadong Develop ang katawan niyan. Katawan niyan. At ang sumampal, ang kanyang kamay parang si Sumo. Si Sumo, malakas. Tapos malakas. Pwede. At saka baka kung sa tinama. Dito. Sa tenga pwede. Mabigat yan.
So, ang DepEd daw po, pumasok na. Nag-iimbestiga na. Kasama yung kanilang lawyer ng Antipolo Schools Division Office. Okay. Si Kevin Matib. Pero hindi ho muna sinasabi yung pangalan ng teacher. Pero, meron na. Nagtataka ako, meron pa bang ganyan teacher ngayon na nagbubuhat ng kamay? Ang sinasabi, yun sa report kahapon, na maingay daw yung klase. Okay. Tapos nagrereklamo itong bata. Bakit maingay? O gusto mo, sumama ka pa. Parang gano'n. No. Yung teacher, parang naano na rin yung teacher. Okay. Na medyo, siyempre, kung maingay, magulo, etc. Meron din maging teacher, ha? Oo. Napuno. Parang gano'n. Pero kailangan, hindi... Medyo restraint ka lang. Hindi naman pwede yung mananampal ka. Kung totoo na nampal ka na ganyan. At tapos na ito, namatay. Medyo mabigat yun. Sabi po nung nanay, paulit-ulit daw, makulit na yung anak niya, nagko-complain tungkol doon sa ginawa ng teacher. So, paulit-ulit, ibig sabihin nasaktan. Ilang isang beses? Hindi, paulit-ulit na sinasabi ng bata. Okay. Paulit-ulit na sinabi. So, ang conclusion ng nanay, talaga nasaktan. Nasaktan. Oo. Kasi hindi nawala sa isip. Ako kasi, noon, napapalo din ako ng teacher. Sa kamay pa, yung ganun. Uso pa nun yun panahon natin. Sa ngayon, hindi na. Bawal na yan No? Pwede ka i-report sa pulis at hulihin ka ng pulis. Dati nga, pwede. Grabe nung araw, oo. Punta ka sa corner. Corner. Okay lang yun. Okay corner. Ito yung Ay, luluhod? Luluhod. Ano na yun? Bawal na ngayon yan. Dati, merong ganon. Bawal na ba yun? Bawal. Bawal na ngayon. Dati, ang parusa ko, Stand in the corner. natuwan-tuwa naman ako, magwalis sa grounds. Yan. Sa akin, okay yun. Wala ako sa class. Nakalabas ka sa classroom, naarawan ka pa. Nagwawalis ako, ganyan. So, pumunta daw yung nanay dun sa eskwela at sinabihan yung advisor, hindi yung teacher na nanampal. Alam mo kung naasikaso to at na-hospital yung bata, maramang hindi mamatay. Pero hemorrhage, pare. Matagal yun na nag-develop 11 days after Okay. 11 days. 11 days after the incident. So, nag-a-appeal po itong pamilya kay Inday daw for justice. Ginawa naman ng department. Nag-imbestiga na nga siya. Tsaka yun hong DepEd, sinagot na yung hospital bills. Yes. Okay. Pero napakalungkot, Bakit? na ang teacher, In this day and age. sila ang tinitingala para magturo, magbigay ng guidance dyan sa ating mga pupils. Sila pa magiging cause ng pagkamatay. Although isolated po, pero masakit po ito. Lalo na sa mga gulang. At lalo na doon sa mga ibang teacher na sumusunod naman sa patakaran na walang physical na punishments. Malupit itong nangyaring ito doon sa pamilya na yon. Okay? Ngayon, another news pare sa kaya gusto kitang Andole may report. Okay. Ang report ng Dole, yun daw mga kumpanya ayaw naman nilang kunin yung mga nag-a-apply na graduate ng K-12. Ang gusto nilang kunin pa rin yung college. College graduate. Problema yan. Sabi yan po ang report Kung kukunin man nila yung K-12, yung cases dito, yung pinaka-menial na jobs, clerical, or whatever, sa opisina, hindi yung, pinag-applyan. It's just a reflection of talagang yung, sa job opportunities. Available jobs. Kaya nagkakaroon ng mismatch. Napakakonti, napakadami nag-a-apply. Therefore, yung mga kumpanya, mamimili sila nung top. Sino yung mga top? College graduates. Kaya nagkakaroon ng mismatch. Nagkakaroon ng mga ganyan. So, as a matter of fact... Ano solusyon yan? Tanggalin yung K-12? Ang iniisip ko, merong effort
ngayon na i-reform eh. Di ba? Baguhin. Ginagawa na nga ni Sara. Yung matatag, yung K-10. Yung ginagawa yung matatag na programa. Kasi 50% daw po, ayon sa survey, dissatisfied dyan sa K-12. So, yan, under consideration lahat yan sa DepEd. At saka yung the mere fact na kahit graduate ka pala ng halimbawa K-12, TechVoc, hindi ka pa rin makukuha sa trabaho. Well, sabi nga ni Parin Jonat, yung supply po ng trabaho, yung available jobs, napakakonti at napakadami na nag-a-apply. And therefore, kumbaga, ka dyan pwede ka mag-cherry picking. Which is what they're doing. Kung ikaw ang kumpanya, pwede kang mamili, salain mo, kukunin mo lang yung creme de la creme. Naalala ko, may nakausap akong HR na manager sa isang korporasyon na actually nasa manufacturing at IT combination. Ang sabi nga niya, sir, ang problema is hindi talaga hindi nag-fit Kaya ito kinukuha namin yung graduate dahil sa interview pa lang, sir, malabo na. Hindi niya alam talaga yung gagawin. At the same time, kaya nagkakaroon din ng proliferation, paramihan ng mga manpower services, yung mga outside of the regular plantilla nila. Halimbawa sa government lang, ang daming endo end of contract. Yung contractual employees. Ganyan din sa private manpower services para yung mga benefits, the total benefits for a regular employee, hindi na ibibigay lahat doon. Nag-uusap kaya yung DOLE tsaka yung DepEd? Dapat nag-uusap. Para ma-program yan. Pati yung sa TESDA, lahat, etc. All of this. Ang idea ho kasi ng K-12, yung estudyante pumasok na sa TechVoc. Pagkatapos niya noon, employable siya. Dapat. Halimbawa sa mga position, factory. Kaya mo mag-operate kaya mo gumawa ng kotse. Halimbawa, kung yung TechVoc automotive. Kaya mo na agad dyan. Hindi, nangyayari ba yon, pare? Baka din kailangan palakasin yung mga trade schools. Yung totoong training. Trade schools mahina ho Kasi yung nangyayari ngayon, karamihan ng nagpupunta sa TechVoc, binibigyan ng voucher ng gobyerno. Dahil yung mga high school natin, wala namang TechVoc capability. So, pupunta sila doon sa mga eskwela na meron mga ganyang. Yes. At saka, yung mga TechVoc, sana, ang kanilang ginagawa, yung talagang may papupuntahan na trabaho. Hindi puro bakery lang. Yan. Nauso-uso, di ba? Nauso bakery. Lahat bakery. Lahat bakery. Barista. 80% bakery. Kaya barista. Pwede, mani-pwede. Mani-pwede. Dapat wala na yan. Services lang yan Ito yung ito yung kailangan. Yung ito ang kailangan ng mga factories. Ito ang kailangan ng mga logistics. So, ngayon po, big business yung logistics, So, kailangan mong nakakaintindi ka siguro ng sasakyan. So, yun. Refrigeration. Alam mo, malaking problema sa ngayon. Sinabi dati ito ni dating Customs Commissioner Bert Lina. Yes. Logistics yan. Logistics. Nasa Air 21. Air 21. Alam mo sinasabi niya? Brad, alam mo ang problema natin? Baka kukulangin tayo ng yung mga trailer. Yung driver ng trailer. Matindi training dyan, Matindi training. Mamaneho yung yan. may daladala. Ibang klase diskarte dyan. Ibang klase yan ang dapat na tignan natin na mabuti. Pagkatapos yung mga... Meron mang kurso ng ganyan? Ewan ko lang kung... yung gusto natin malaman. Meron ba? Wala. Dapat meron. Pagkatapos yung mga underwater na yung welding. Antindi ng sa bayad. Construction, pare. Sa construction. Tapos yung mga sa construction, antindi ng bayad niyan. Yung underwater welding. Halimbawa, maggagawa ka ng tulay. Kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Okay, yung mga barko, lahat, etc. Yung mga ganun. Dapat meron tayong tinitignan in terms of menu sa skills training.
lalo na dyan sa mga textbook, tapos papunta ka sa K-12. Aha. Di ba? Ngayon, yung pong matatag curriculum ni Sarah, yung yan. K-10, Yun ang tinitingnan babawasan niya. ng 2 years. Kasi, gagastos yung magulang ng additional 2 years high school. Wala pala. Hindi pala. Hindi pala. Hindi aabot. Kuma pala ba yun? Parang ano lang yun. Press release. Kumbaga kay Chalex, press release lang pala. At one point in time, Threatening to plan. at one point in time, ang pagkaintindi ko, ganyan din nangyari, nagkaroon ng surplus sa nurses, dati, accountants. Naging mga OA yung Naging ano OA. ng ating reaction. HRM, mga ganon. Hotel and Restaurant Management. Yun, naging problema rin yun. So, yung matching talagang Malaking problema. importante yun eh. Ngayon ho, yung K-10, under pilot pa lang yan. Depende pa yan kung ano magiging resulta dyan. Kung ano magiging desisyon ng DepEd natin dyan sa K-12. Kasi may survey na sinasabi useless. Yes. K-12. No. The idea was good. No. Pero hindi nakuha yung result. For so many years, 10 years na ba kayo niyan? 10 years na. more than 10 years. Meron nga akong kaibigan, sabi niya, alam mo pare yung mga drivers, maski na sa ano lang, yung mga SUV, yung mga jeep at lahat, dapat meron talagang May training na regular na ayos yan. Oo. Kasi itong mga driver na nagdadrive sa akin kung minsan, sabi niya, driver daw sila, nabigyan sila ng lisensya. Marunong magmaneho. Oh, Pero hindi driver yun. marunong siyang ano lang yan, sabi niya, preno at saka ano lang, ang alam niya. Tapos isasakay mo yung anak mo, misis mo, lahat. Alam niyo ho yan, may tinatawag na defensive driving. Oo. At yan, pinag-aaralan yan. Hindi kumbaga, kailangan mo may mga matutunan yan. Pati yung pati Frame yung of mind. Frame of mind. Nagkakaroon ka ng road rage eh. Oo. Diba? Hahabulin mo yung gumanon sa'yo. Yung ganun eh. Okay. Gusto niyo ba yung hindi, balikan natin yung pulis. Ang gagamit daw ulit ng Silbato. silbato, at Yes. saka batuta ang pulis ngayon. Okay. Kasi Bakit kaya? naging reaction Sabi ni niyan. Acorda to ni PNP. Alam mo kung bakit? Bakit? Naging reaction niyan dun sa, di ba may hinahabol dun sa nabotas? Oo. Okay. Baril Bata, kagad eh. Binaril agad. Baril kagad ang ginamit eh. Maganda to. Alam mo sa England, Sa England, ngayon walang yung bobbies ang tawag nila. wala pala Walang batuta pa rin. walang baril yun. Walang- Batuta. Problema kasi dito sa atin, siyempre yung mga polis, medyo ano rin yan. Oo. Dahil, batuta, yung kalaban mo, baril, baril, hindi no. na yan na. Yung ganun eh. Mahirap din. So it's a balancing act. Workout. Maganda to idea Pero yung ni ibalik, Chief okay yun. Acorda. Lalo na yung mga foot men. Naalala ko nung bata ako. Ganun Batuta. Oo, pag nakita ko May yung pulis. pulis yan. May dala. bunot ng Batuta. batuta, takbuhan na yung mga tambay eh. Oo. Oh. Talagang papaluin sila sa pit. Takbuhan na. Iba kasi ngayon, magdala ka ng batuta, ang kalaban mo, drug addict. Mahirap na. May sasaksak. May sasaksak. Iba na yun. Babariling ko na yun. Yung mga ganon. Pero kung mga disiplina Pag-disiplina lang. Sakali, umuwi na kayo. Oh, yung ganun. Ang sabi po ni PNP Chief, Tama naman si PNP Chief. Acorda, yan daw baril. Last minute, option. Yes, last option. Tama. At saka, ano daw yan? Kumbaga, threatened na yung sariling Yung buhay buhay. Yes. Tama naman yun. Pag binunot mo yan, ipuputok mo yan. Oo. Hindi pwedeng bumunod ka, tas kunyari, wala yun. Hindi pwede. Talaga ipuputok mo. So, Ang command conference daw po, ang report ni General Acorda, na-emphasize doon sa kanilang command conference. Ang kailangan pag bumunot ka ng baril, kailangan may warning shot pa daw. SOP pala yan. yes. Hindi ka basta bungot ka na bil, Babaril babaril. mo na. Warning shot. Kailangan daw po ang paggamit ng baril ngayon nagiging first course of action daw sa police. This should not be the case. Hindi maganda. Hindi maganda. May kinalaman nga pala to doon kay Baltasar. Oo, sa nabota. Sa Gerald Baltasar.
napagkamalan pong suspekto sa isang barilan din at siya ngayon ang nabaril naman. Meron pa daw isa pa, si Francis Ompad. Nasa checkpoint. Binaril. Checkpoint. Yung ganun. Kaya na ano rin si General Acorda. So, balik tayo doon sa basic. Batuta. Batuta at saka silbato. Yan. Kasi dati pag may pulis, yung ano yung ka, ano ka na yan, tumatakbo ka na. Pag pinituhan ka ng pulis. Oo. Tamemi ka na. Ang gusto lang yata nila, at binanggit na pala dati ni Senator De La Rosa to, ni Bato, na kasi anong nangyayari, baril lang ang dala nila. Sana may option, may batuta, tsaka yung silbato. Tsaka bakit yung yung... Di ba? Yung dala ng ibang pulis sa, halimbawa sa US, yung pang-spray. Tracer, ano? Hindi, yung ini-spray yun na nga. May dala silang... Masakit sa mata. O kaya yung kukuryentehin. Yung kukuryentehin. Meron din ganun eh. Although, siyempre, gastos siya. Ang problema nga natin, camera nga, wala pa tayo. Body cam, wala pa? Wala pa. Wala pa very body cam. limited ang budget ng PNP. Pero yung batuta, kaya yun. Kaya Kasi yun. bato. At least may option ka. Ngayon, dito na ninyo pagawa yung batuta. Baka import pa ninyo yung batuta na yan, ha? Naku, Diyos ko, imported pa na batuta. Hindi naman masama. Kahoy lang yun eh. Matigas na kahoy. Kamagong, pwede. Ratan. No. Yung crime po, hindi naman ganun kalaki ang reaction ng mamamayan. Magandang, yung crime prevention, medyo maganda record. Yung promoting peace in the country, nasa 9% lang ho yan. Na-issue nila. Almost ang mas gusto daw ng tao pa, 11%, yung equal enforcement of the law. So, justice yan. Pantay-pantay. Whether influential or ordinary people, mas 11% pa yun. Hindi yung magpe-press conference pa yung nagbunot ng baril. Pinag-press conference pa. And then, fighting criminality is 18%. Okay. Fighting criminality, 18%. Okay. Babalik ang karambola sa Aliw Channel 23. Live din tayo sa DWIC 882. 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Balik tayo, karambola sa Aliw 23. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin si paring Jonat de la Cruz at si paring Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Whoa! Ay, namamasyal na siguro. Namamasyal na yan. Ako, malamig sa Baguio. Either namamasyal o nagpo-problema. Bakit? Kasi, siyempre, opening ng festival di lahat yan, putra tender hooks. Nasa na? May problema pa ba? So, Aligaga. Siya. Aligaga. May nagtatanong dito paano naman daw yung mga smugglers? Paano naman gagawin? Ibabaton lang daw ba yan? O batuta lang ba yan? O whistle? O silbato lang? Pito? Mga smugglers. Paano yan? Anong gagawin dyan? Dapat yung kombinasyon ng razor at saka yung electronic. Anong parte ng katawan? Yan. Delikado yan. Masakit po yan. Masakit yun. Electronic. Nasubukan mo na ba doon? Yung ginanong. Ayoko masubukan. Yung kuryente. Mabigat masakit yun, ha? Masakit yun. Masakit. Masakit yun. Yung sa mata. Masakit din yun. Pero maganda yung batuta. In fact, alam ko, ang PNP, may training sila sa arnis. Meron sila. Hindi, may technique yung batuta. Lalo na yung mga lasing. To handle them, isisingit mo sa paa. Tapos, mo sa tuhod. Para isang paa lang niya, out of balance na siya. May mga training yan. Ewan ko lang kung marunong pa yung mga pulis. Mag-disarma. Meron dating ganyan na training sila Kasi parang Joel, naalala ko sa PNP may training sila dyan sa sa Laguna, yung kanilang yung PNPA. May training sila dun Tapos mga opisyal yun na. Paglabas mo ng PNPA,
Baka nakakalimutan. Pinyente ka na. Wala, hindi ka na nag-training. Baril na lang. Pinyente ka na. By the way, ito, meron tayong Pinay gymnast. Punches ticket to Paris. Oo, yan. Nanalo. Si, One of 14 athletes na papasok na sa Paris. Kailan ba Olympics? Papasok na. Next year. Next year ang Olympics. Hindi, Di pa. even. Yung sa Even Paris. number yan eh. 24 Oh, nga, even number 24. Next sa year na. Paris. Next year, even number. Sana naman mas maraming atleta pupunta kaysa Michelle. Ay. Paris eh. Ikaw naman, Oh, Paris ganda yan nun. eh. Paris talagang tatarget. I love Paris. In springtime. Meron ito, mga pulis, mabuti rin ginawa nila ito. Merong isang delivery truck ng San Miguel Beer. Oo. Na nahulog yung mga beer. Ito pinagkaguluhan. Oo. Lahat. Ang ginawa ng pulis, Siyempre, masarap yan San Miguel Beer. Ikaw naman. ang ginawa ng Hindi ko kayo masisi, pero huwag nyo nakawin. ang ginawa ng pulis, hinabol nila yung mga kumuha ng mga okay pa na beer, tapos kinasuhan. Kinasuhan. Grabe itong mga ito. Imbis na tulungan yung pahinante at saka yung driver. Kinuha, inuwi. Inuwi yung kanilang mga... Kung ako mga ganyan edad, baka ginawa ko rin. Bote yan, hindi latan. Alam mo ba, Bote. maski nung kabataan ko, pag beer ang iniinom mo, Sarap na sarap ka nun. pag beer. Pag beer yun, medyo kumita. Sabi nga. Ang ibig sabihin, may nangyari. Medyo kumita ka. You're celebrating something, beer. Pabir ka naman, Brad, parang ganun eh. Ayan o, yan o. Ayan. Ayan, ang dami. Oh. Dami pala. Bakit bumabaligtad yung truck? Parang nabundol or something. Nandiyan silang lahat Abay, talagang sumalansan sa Paano yan? Puro bubog yan Hindi nabasag lahat. Hindi nabasag lahat eh. Kasi nasa basyo. Nasa kising iba eh. Ayun, pinaghuli ng mga pulis. Ayan kinukuha na. Hinuli ng pulis. Ayan na yung pulis. Ayan, yan yung mga pulis. Uy. Bata pa yung pulis. Wala pa siyan. Imbes na tulungan, sabi ng mga pulis, pinagkukuha pa. Yan ang pulis, yung naka-blue. Sa akin, normal yung reaksyon ng mga tao Uy, yung beer! Sa akin, normal yun. Napalamig kita yan. Ganun yun. Ayun, Pero red yun pula. nga lang. Red horse yun. Yun nga lang, labag sa batas. Labag sa batas yan. Ayan, Batas. Pero, Marami rin nabasag. kumbaga, hindi ka na tao. Kung ang reaction mo dyan, hindi kunin yung beer. Masyado ka ng disiplina. Parang, kumbaga. Ano kaya aksidente? Kung ako yung may-ari nung, papatawarin ko yung mga tao na yun. Kung ako yung may-ari nung truck. Yung kinasuhan sila lahat, pupunta na yung may-ari. Sige na lang ho. Sige na. Ano naalala nun nung Yolanda? Naalala niyo yung Yolanda? Okay. So, hirap ang mga tao doon sa Tacloban. Merong isang supermarket. Sabi niya, imbes na pasukin ako at lahat, binuksan niya. na niya. Tama. Binuksan niya. Free for all. Kaysa anuhin ka, Masisira pa yung aking mga kung lockdown niya, babasagin yun. At saka dahil din sa awa niya, doon sa mga nandoon, sa tao, mga kababayan niya. Yan ang sa akin na... Tama yun. Na reaction. Tamang reaction yun. Kaya ako nangangailangan ng beer. Yung mga tao na yan. Sa kainta. Sabi ko nga. Sige na nga, boss, kunin nyo na yan. Pampiesta lang yung beer Eto, nandyan na Di ba? Nandyan na Bakit mo ba yan? Magandang PR yan para kila RSA. Huli nyo na! Huli nyo na! Bakit? Hindi nga sa kanila yun Nandun na-deliver na yan. Doon sa dealer. Okay. Malamang ng dealer. I-contrast mo yun. Sinasabi ni paring Conrad, yung attitude nung supermarket owner sa Tacloban versus doon sa kaibigan mo, pare. Sino Kaibigan mo. Alam mo naman, ang apelyido mo, Romualdez. Iba yun. Kaibigan mo pala yun, pare. Bossing yun, bossing. Bossing! Ano ba apelyido mo? Ano ba apelyido ng nasa Malacanang? Nasa Malacanang. Dilig. Iba.
Ito, in-open up na niya. Sige na nga. Kunin niyo na. Kaysa basagin niyo itong... Kaysa basagin, at saka alam niyang kailangan. Oo, kailangan. Kaya niya naisip yun. Sige na. Alam niyang kailangan lahat. At desperado mga tao at baka gumawa ng kung ano hakbang, basagin pa yung kanyang mga salamin. Kaya binigay niya na lang. Binigay na niya. Yung isa pang doon, pumunta rin doon, na isa rin official at that time, na sinabi niya, "Oy, tawagin ninyo yung mga tao na magtrabaho." Lahat nga sila apektado na. Yung mga nasa gobyerno. Hilong-hilo na nga sila lahat. Tumulong na kayo. Mag-focus ka pa doon. Kung shell shock. Tapos utusan mo. Nasaan daw yung mga government? Wala na yun. Tama. Kaya nga talo. Kaya natalo. That would have been his shining glory. Diba? Kung na-handle mo yan ng maayos. Presidente siya. Instantly. Ngayon po, ang recommendation daw ng Agriculture and Trade officials, DTI at saka ang Department of Agriculture, tanggalin na daw po yung price control sa bigas. Okay. Price control. Ang big sabihin ba nito, hindi sila nag-recommend nito? Ready to in the first place? In the first place. Ang lahat po ng cabinet ng sekretary ng presidente, sinasabi, makakasama yan At saka nakita daw nila, maganda ang harvest ngayong September. Noong September. Okay? Therefore, mataas ang supply. Yan po ang assessment nila. Na sa dami ng supply, kapag ikaw nagtago ka pa, delikado ka. Baka mabulukan ka na. Bukbok abutan mo. Ang nakikita daw po, stable na ang rice supplies ngayong quarter na to. Ibig sabihin, yung October, November, December. So, maari daw recommendation nila tanggalin na yung price cap. Global prices, rice and prices. Therefore, hindi na tuloy yung subsidy sa mga retailers. Inaabangan pa naman din ni paring Biso yun, yung makukuha niyang... Bakit titinda ba siya ng bigas? Ng bigas sa palengke. Really? Kaysa naman sabi nga lang niya, baka kulangin yung ayuda sasara ko na lang to, sabi niya ganyan. Ayuda? Umakasa pa siya sa ayuda na magkakaroon siya doon ng ayuda. So, ano yan? Didesisyonan daw yan ng Pangulo. May recommendation na sila with the data. Lahat. May data na? May data na sila. Na ibibigay kay Presidente. Are you sure? May data? Yun ang sabi. Para makapag-informed decisions. Yun ang sabi. Para informed decision. Okay. Yun lang ang sabi. Pero kung ang data nyo ay galing dun sa artificial intelligence program ninyo, baka iba-iba yan. Isipin mo ang DTI. Pinasukan yung artificial intelligence, pare humihingi sila ng additional budget. Ano yung ginagawa nyo dun? Sa DTI. Hindi ba dapat sa, ibigay nyo na yan sa DICT? Ba't kayo kasama pa dyan sa artificial intelligence program na yan? Okay. Di ba? Gusto ko lang, sisingit ko lang to. Si dating Justice, Supreme Court Justice, Adolfo Ascuna. Nagsalita ho dyan tungkol sa issue ng confidential and intelligence funds. Okay. Kung maalala nyo, ang sabi ng House, tatanggalin nila yung mga CIF ni Inday. Tsaka yung ibang mga agencies. Ibang pang agencies at ibibigay sa West Philippine Sea. Pang natin, security. Sabi po ni Justice Ascuna, mukhang labag sa Constitution yan. Ang direct quotes runs counter to the plain language of the Constitution. Kumbaga plain language yan Hindi mo na kailangan interpret yan. Plain language na nga, tahasan ng sinasabi, hindi pwede yan. So, sabi po niya, ang Kongreso daw cannot increase appropriations recommended by the President
for any agency. Yan yung sinabi ni Trixie, kung maalala niyo. Pwede mong bawasan, hindi ka pwede mag-increase. So kung gagawin mo, tatanggalin mo yung CIF kay Sara at ibibigay mo sa ibang agency, hindi pwede yun. Tanggalin mo yung CIF. Wala na lang yun. Para ibigay mo sa iba. Away sila ni ano dyan. Kasi po yung recommendation ng presidente ng budget, specified sa budget, hindi mo pwedeng dagdagan. Paano kung dagdagan mo yung recommendation para sa House? Di ba? Away sila ni ano dyan, Congressman Lagman. Sabi ni Lagman. Sabi ni Kong Edsel, hindi totoo yan. The Congress has plenary powers as far as the budget is concerned. As long as the amount, meaning the total, 5.7 yan, hindi namin pwedeng increase yan. Pero within that particular budget, na sinabit ng Presidente. Ito po, kinwote ni Justice yung Constitution. Plain language. No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. Okay? No law shall be passed. Yan pong GAA, batas yan. Yes. So, yung ibig sabihin, ino-authorize ng batas ng GAA, i-transfer yung pera, yung CIF ni Inday, bibigay sa West Philippine Sea. Sabi ng Constitution, no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. However, the President of the Senate, the Speaker of the House, the Chief Justice, and the heads of constitutional commissions may, by law, be authorized to augment any item in the General Appropriations Law for their respective offices. From savings in other items of their respective. Ang nangingiral po yun dito, yung unang-unang sentence, no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. So meron pa pong mga ibang section na sinabi si Adolf. Yan siya inaway ni Kong. Para bang sabi ni Congressman Lagman. Ni Lagman. Manong Itzel, this is not yet a law. That is the reason why we are going to the budget process. And that is the reason why the power of the purse is in Congress. Kung hindi, rubber stamp lang kami rito. What do you think of us? Parang ganun siya. Thinking of But you're just speaking the truth. You're a rubber stamp. Finally, you admitted the truth. Kasi kung hindi nga daw sila rubber stamp. Di ba si Manong Itzel, na at one point in time, during the last Congress, bigla niya nakita, yung mga iba niya pala mga kasama sa Appropriations Committee, nagparking sa district niya. Ng pera. Ha? Bakit meron akong ganito? Nagparking? I did not ask for this. Parking lang yan. Pinarking pala ng ibang mga members. Nilagay sa distrito niya. Kasi mabubuko sila pag napakalaki nung sa district. Kapila. So, dyan muna. Total, minority yan. Pero akin din yan. Ganon. Ganun ang ibig sabihin. Sa'yo lang napangalan yan. Manong. Pero akin din yan. Manong, parking ko muna yan dyan. Parking. Sarap nun. Anong klase project kaya? Flood control? Malamang. Rock netting. Pero si Justice Ascuna, magaling. Alam ba si Justice Ascuna, kaklase yan ni Father Bernas. Constitutionalist yun. Constitutionalist din siya. Pero plain language na raw yun eh. Sinabi niya plain language may kailangan pa ba interpretation yan? Hindi na kailangan na what Congressman Lagman is doing is interpreting it. Interpreting the language of the Constitution. Of the Constitution. Sabi ni Ascuna, plain language na nga yan eh. No law shall be passed. Why are you interpreting it? Okay. So, yan po ngayon ang magandang talakayan. Pagdating dyan sa confidential and intelligence funds, yes. Hindi lang sinasabi, bakit nyo naman
na ano? Ano itong mga ginagawa dyan? For political reasons ba? O what? Oh. Si, by the way, just for, Justice Ascuna, siya ang top-notcher doon sa klase na yun, hindi si Father Bernas. Ganon? Yeah. Ganyan kagaling yan, si Justice Ascuna. Pero, pareho silang constitutionalist. Ito, nagsabi lang daw si Inday, nagagamitin niya, part of the CIF, against CPP, NPA, NDF. Tinanggalan na raw siya ng budget. Medyo hindi ho ata gano'n. There's a deeper political play na nangyayari ho rito. Mas malalim na political play ito. Not about the, Maybe that's one of the reasons. Pero meron hong ibang political play dito. Diyan nangyayari dyan. Pero maganda yung legal na talakayan ni Justice Ascuna at saka ni Congressman Lagman. Pwede ba itong gawin o hindi pwedeng gawin? Ganun lang naman yun eh. Plain language. No law shall be passed. Yung binanggit mo comment kay VP, alayan ito naman si PPND. I mean, merong mga taong who will always look for something negative in any statement ni VP. Kung yun ang kanya sinabi, di ba? But at the end of the day, simple lang to malaking, may malaking nangyayari dito. May nangyayari. At usually nakatutok sa 2020. Ito na may result ng mga political maneuverings. Okay? Fact of the matter. Whether or not matutuloy yan, hindi natin alam. Doon sa Senate kasi, umaarya din yung Subiri, sinasabi niya, tatanggalin daw nila. Sabi na nga ni Ascuna, plain language, boss. You cannot do that. Plain language na Constitution. Ito si Ana Chan, ayan, simple, plain language din yung kanya. Binibinay talaga si Inday. Yan na yun. Si Ana yan. Si Ana Chan. Pare, ito nangyari sa Speaker of the House sa US. Ang lupit yung rebellion ng Republicans, ousted. McCarthy. Kevin McCarthy po, speaker ng brutal, ousting. So, sino na ngayon? Wala, hindi ko pa alam. Wala pa, magbubutuhan pa ulit siya. Kasi kauna-unahang pagkakataon po, tinanggal ang speaker ng House alam mo kung bakit? Very slim ang margins Talaga? Oo. Republican and Democrats. 12 lang ang diferensya. Kaya if there are 12 Republicans na biglang ayaw na nila kay McCarthy, ano na yun? Pwede na siyang mawala. And, meron daw 8 Democrats sumali dun sa rebel Republican. Yun. Rather than rescuing McCarthy. Yes. Yun ang nangyari. Almost even. Yun na yun. Ayun. So, McCarthy has no way to survive. Parang mangyari yan? Pwede. Hindi, para itong yung mayroong series dating House of Cards. Parang ganyan. Yun na. Huwag mo sabing speaker ka. Talagang malaki dyan. Pwede kang. Parang ganun. Tama yan. By the way, dito naman, aktibong favorite na secretary mo pala Sino yan? Tourism Secretary, Cristina Garcia Frasco. Favorite ko na ba ngayon yan? Oo, ito meron silang flagship program. Flagship? Oo, yung mga balisong sa Batangas. Okay. Balisong. Tapos ayan, may museum kasi sa Kawit, ayun, inano nila at in-inaugurate, ayun. Tourism. So, Kasama very yan. active, Balisong, So, yan na tourist attraction kasama nga nila si Tourism Congress of the Philippines President Bob Sosobrado. Bob! Ando si Bob. Tapos tinitingnan nila yung mga balisong. Iba-ibang klaseng balisong. Kawawa naman tayo ang ating tourism attraction, Balisong. Bakit naman bari? Ano yan? Saka yung mga 29. Balisong 29. Oo. Balisong. Mabigat yun. Bakit ba 29 yan? 29 inches? Hindi, malaki naman. Hindi, malaki masyado yun. Bakit nga 29 Balisong? Nakauso yan yung 29.
Ito po ang asikasuhin nyo, Secretary. Ano? Huwag yung Intramuros daw, bakit napakadaming squatter? Yan. Number one tourist attraction natin yan sa Manila. Ayusin na ninyo yan. May Intramuros Administration eh. Nasaan sila dun sa looban? Mismo. Kasi pag ako nandun, mga estudyante nakikita ko dahil ang 2,000 daming plus. sweldo. Parang dami dyan. Dami. 2,000. Ang problema daw po, sabi ng Intramuros Administration, yung proposed budget ng Department of Tourism, Wala. yung AI administration, yung Intramuros Administration, ang kanila pong alokasyon lang sa security, 1.8 million. Ang kaya daw pong bayaran yan, na 1.8 million sa isang taon, 2 security guards. Imposible naman, ganun ba kalaki ang sweldo ng security guard. Wag na ninyong gawin yan. Actually, ang dyan sa Intramuros, ang pinakamaayos Pero sinasabi niya lang dito, napakaliit po ng budget. Yes, okay. But it's not about... Pero wag mong masyadong dramahan. Dinadramahan mo ng gusto si... It's not about your budget. It's about yung mga pasok dyan. Bakit sila nandoon? Yeah. Ano bang hinahawakan nila na papel para sila nandoon? Pare merong... nawala na sila dyan dati. May batonero din dyan. Meron nga. May kumikita dyan. May kumikita dyan. Yan ang ibig sabihin ko. Okay. Dati kasi nasa sapang palay na sila. Nadala na silang lahat dun eh. Tapos ngayon nakabalik. Paano yan? Sino yung bastonero ninyo dyan? Dapat malaman niya. Saan nga ngayon sisisi mo yung budget? Huwag niyo yung sisihin yung budget. Tignan ninyo kung bakit sila nandiyan at ilabas na ninyo po sila. Dalhin ninyo somewhere. Baka kailangan din nila ng... Housing, somewhere, maayos. Kailangan nila ng confidential funds din. Ayan. Oy, by the way. By the way. Malaysia's Prime Minister Anwar also threatened rice hoarders. Ayan, no? Meron din po. Meron sa kanila. Hindi lang tayo to. Kasi nga worldwide yung rice problem. Kita nyo, so yun na nga. Worldwide ang problema, hindi lang sa atin. Ang Malaysia kasi, they're importing 38% of their rice requirements. So marami rin nag-hoard doon. Alam mo, ang Malaysia, reliant din sila sa importation. Kasi as a policy, kamukha, parang ginaya ng mga, natin yan, ng mga paboritong economista. Yung economista ni Parin Joel. Na mas mura Market yung... forces. Market forces. Yun na nga, mas mura yung bigas sa labas Globalization. di mag-import na lang tayo. Imbes na mag-produce. Food security. Paano ngayon? So ngayon, may hoarding na rin sa Malaysia. Napaka-political sa kanila yan. Ang sarap ng nasi lemak, tsaka Hainanese chicken rice doon. Tsaka nasi lemak, coconut rice. Pero basically, Malaysia naman ako. Rule yan. May isa lang ang partido dyan. May pagka ganun sila. Isa lang ang partido dyan. Isa umno. Kung bahat, talo ng umno. Talo na. Sinanong. Harapan pakara. Sila. Okay. Malapit na tayo. Sumesenyas na si Direk Doc. Bago matapos, gigreet ko lang. 82 days before Christmas. Teka muna, isa lang. Ang aking pinsan sa Imus, Cavite, si Lito Laksamana. Happy birthday, insan. Huwag ka na magpadala. Si Joel na. Huwag na. Si Joel na magbibigay. Okay. Sa ngalan po ni Atty. Trixie Cruz Angeles, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ito si Conrad Banal. Magkita-kita po tayo bukas sa Karambola sa Aliw 23. Susunod na ang award-winning! Yes! Award-winning! Nananalo sa mga timpalak. Junior. Mamamahayag. Yan. Sa Ronda, Pilipinas. Good morning! Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.